Isang magandang umaga po sa inyong lahat, na brothers and sisters. Ang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo para kay Timoteo, chapter 1, verse 7. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Muli isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Sa umagang ito ay atin pong pag-uusapan ang maraming klase po ng takot. At yun po ang isa sa atin pong mga damdamin bilang tao. Our emotion, one of the emotions, ito po yung fear. Sa totoo lamang po, yung takot sa Panginoon ang dapat po ang iiral sa atin bilang mga Kristiyano. Kasi yung takot sa tao, takot sa inaharap, ay hindi po yan ang nais ng Diyos. Hindi po yan galing sa atin pong Panginoon. Pero nakakalungkot, no? Kasi ang daming mga tao ngayon na umiiral po sa kanila pong katauhan ay yung takot sa isang tao. No? Katulad na lamang takot sa isang politiko, isang makapangyarihang tao sa bansa po natin. Yun po yung kinatatakutan ng iba. Hindi pa ya takot sa mga military, no? Takot sa NPA, no? Sa terorismo. No? Yun po yung naramdaman ng tao. No? Pero hindi yung takot po talaga sa Diyos. Kaya itong klase ng takot, ito po yung talagang humahadlang upang pasayahin natin ang Diyos. No? Nag-aaksaya tayo ng panahon upang pasayahin natin ang ibang tao sapagkat takot tayo na mawalan ng mga biyaya galing sa mga taong ito. Pero sa Diyos, binabaliwala natin ang atin pong Panginoon. Si Timothy, siya po ay kasama po ni San Pablo. No? At kilala naman natin si Timothy na siya po ay isang napakabata pa. No? At likas sa kanya na siya po ay mahiyain at siguro sa kanya po mga physical na attraction ay hindi po talaga siguro siya matipuno. Very weak si Timothy. At sa kanya pong pagsama kay San Pablo ay nakita po talaga niya mga pagsubok, mga persecutions na naranasan po ni San Pablo. Kaya si San Pablo, lagi niyang sinasabihan si Timothy na huwag kang matakot sa mga pagsubok, huwag kang matakot sa mga persecutions, huwag kang matakot sa mga tao, kundi ang dapat katakutan mo ay ang atin pong Panginoon. Sapagkat itong takot sa mga tao nga ay hindi po yung galing talaga sa Diyos. Kasi sa totoo lang mga kapatid, yung takot, maliban sa takot sa Diyos, ito po ay makakahadlang sa atin upang gawin yung nais ipagawa po ng atin pong Panginoon.
Yun po yung totoo. May binubulong sa atin ng Panginoon na dapat natin, halimbawa, pagsabihan ng isang tao na gumagawa ng masama pagkat hindi matuwid yung kanya pong mga ginagawa. Pero takot tayong pagsabihan ng taong ito. Nangangamba tayo sa ating seguridad. Kung may kilalaman tayong mga katotohanan na kapag isinumbong po nating ang taong ito, ay baka mapapahamak po tayo. Kaya nangyari ay hindi po natin ginagawa yung nararapat po talaga nating gawin, sapagkat umiiral po sa atin yung takot. Kaya pagdating sa mga pagsubok, pagdating sa mga persecutions natin sa buhay, minsan nagdududa tayo na, totoo ba? Narinig ba? Tama ba yung narinig natin mula po sa atin pong Panginoon? At meron din pong takot tayo na minsan ay nararanasan natin, yung takot sa hinaharap. Takot kung ano ba ang mangyayari, kahit hindi pa natin alam kung ano po yung mangyayari. Nasa isip natin ay mga masamang pangyayari. Inuunahan natin ang sitwasyon. Ito po yung madalas na atin pong naranasan. Halimbawa na lamang, paano na kaya kung ako'y wala na dito sa mundo? Ano kaya ang mangyari sa akin pong mga anak? Sila po kaya ay magkaroon ng magandang buhay? Kaya, yun, isip tayo ng isip para po sa future ng atin pong mga mahal sa buhay. Pero sa totoo lang, hindi naman natin alam kung ano po yung mangyayari sa kasalukuyan, sa hinaharap, di ba? Pero, yun, bibigay sa atin ng mga problema, suliranin, sa totoo lang, hindi pa naman talaga problema. Katulad ko, naranasan ko ngayon, yung akin pong anak kasi na si Marian, yung pang-apat ko. Siya po ay may butas sa puso. At bilang mga magulang, tatay, kami ni Babes, talagang nangangamba kami na ano kaya mangyari, no? Kapag binuksan po si Maymay, no? Kapag naoperahan po si Maymay. Sa ngayon po kasi wala pa siyang masyadong nararamdaman. Though minsan hinihingal po siya, pero hindi pa naman ganun kagrabe. Pero kailangan po talaga, sabi ng doktor, 2 doktor na po yung namin pong nilapitan. Sabi nila na kailangan po talagang operahan si Marian. Sapagkat ang bata pala, pag halimbawa, bata ka pa, pagsilang mo, yung left chamber at saka yung right chamber, no? May butas pala yan. Pwede pa silang, ibig sabihin yung dugo, yung oxygen, pwede pang magsama. Pero pag habang lumalaki ka na, ay kusa pala itong nagsasara. Sa case po ng akin pong anak, yung isang butas po ay hindi po nagsara. And in fact, nung maliit pa lamang siya, hindi po talaga namin alam, no? Kasi wala ding naririnig yung doctor kapag siya po ay dinalagyan ng stethoscope. Wala pong murmur na naririnig. Yun pala, masyadong malaki yung butas. At yun nga, kailangan na po talaga siyang isara through operation para at least magiging safe at magiging maganda yung kalusugan ng anak namin.
Kaya bilang magulang, ang worry namin, "Naku Lord, ano kayang mangyari?" So, hindi mawawala sa amin na takot kami. Huwag na lang, 'no, panghawakan na lang natin yung pananalig natin sa Diyos. Pero bilang mga magulang, hindi mo talaga matitiis, 'no, kaya lumapit kami ng doktor at pinagdasal namin, 'no. Kasi minsan kasi gina-guide ka na ng Panginoon pero hindi mo siya sinusunod. So, ayaw namin naman din kami po'y sisisihin ng amin pong anak na, kasi bakit hindi niyo kasi pinapa-check up? Kaya ang dasal namin, Lord, tama po ba? Although, hindi naman kami, yung faith namin sa iyo, Lord, ay talaga nandyan. Pero siguro, binubulong niyo na sa amin na kami po'y lumapit sa doktor. Kaya sana naman, Panginoon, ay i-guide niyo po kami sa tamang doktor na amin pong pupuntahan. No? Meron tayong isang doktor na surgeon na kasama din po natin sa Committee ng Couples for Christ. Ang problema po ay hindi po siya covered ng IntelliCare. So, kailangan namin maghanap ng isang doktor talaga na mako-cover yung consultation ng akin pong mga anak sapagkat IntelliCare member naman po si Marian. So, ngayon pinagpipray namin. No? Kaya nung nabasa ko yung scripture na ito, talagang lalo akong lumalakas na dapat hindi po pala dapat iiral yung takot sa hinaharap, yung unknown na mga takot. Kasi hindi po yan galing sa Diyos. Paubayan natin sa Panginoon. Huwag na tayo mag-isip ng mga masamang mangyayari na hindi pa naman talaga nangyayari. So, yan po yung amin pong pinanghawakan ngayon ni Babes. Kailangan kasi na magkaroon tayo ng sound mind to see things in the proper perspective. Kaya nga tayo po'y binigyan ng Panginoon ng banal na Espiritu. Sa totoo lang, yung banal na Espiritu, yun po yung tutulong sa atin para po tayo i-guide po talaga sa atin pong Panginoon. Kaya sa umaging itong panalangin ko po sa atin pong banal na Espiritu na sana ay kami po ay mai-guide sa tamang doktor, isang doktor na tumatanggap din po ng IntelliCare member card para at least kahit paman ay yung gastusin ay medyo mababawasan. Kaya yung takot sa hinaharap, takot sa tao, nako, hindi po yan tama. Disobedience yan sa atin pong Panginoon. Hindi po dapat tayo mamuhay dito sa mundo ng puno-puno ng takot. No? Kailangan po natin talaga ang gabay at patnubay po ng banal na Espiritu. Yan po yung kanyang papel eh. No? So, sa totoo lang, hindi naman po talaga tayo pababayaan ng banal na Espiritu. Pero kung nandyan po yung pagdududa po natin, yung takot na yan ay talagang magiging alipin tayo dyan. At hindi po tayo talaga maidirect sa tamang landas natin pong tatahakin. Kaya mga kapatid, kung meron man tayong takot ngayon na atin pong nararamdaman, siguro it's time na ialay natin itong takot natin sa atin pong Panginoon. Huwag na tayong mag-isip ng masasama. Huwag na tayong matakot sa ibang tao. Because ang dapat nating katakutan, mga kapatid, ay walang iba po
ang atin pong Panginoon. And with that, isang magandang umaga po sa ating lahat, and may God bless us all. Amen.